Amen. Tatayo po tayong lahat. Sige po, tayo po tayo. Ready na ba ang magpuri tayong lahat? Ready na ba tayo magpuri lahat sa Panginoon? Ready na ba ang lahat? Okay, amen. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, gusto ko i-share ito. Sabi po sa Psalms chapter 95 verse 1, "Come, let us sing for joy to the Lord." Sabi, "Let us shout aloud to the rock of our salvation." Ngayon, no, kung meron kang bagay na nararamdaman or feeling, meron kang bagay na parang hindi okay, valid yan. No matter how we feel today, let our praise come from faith and gratitude. Amen? And sing with joy, sing with surrender, and allow our worship to draw us closer to God. Amen? Come on, let's us pray. Father God, we welcome in this place, Lord. Kumilos ka po sa lugar na to, Panginoon. Holy Spirit, be with us. At ikaw ang mataas, Panginoon, sa lugar na to. Hallelujah. Come on, let's worship God. Hallelujah. We'll sing to the Lord. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. See, holy is the Lord, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Once again, we'll sing. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. Bow down, we bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. See, holy is the Lord, holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The
with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that has been reborn. His love endures forever. We sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. We sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever and ever. Forever God yes, is you are faithful, Lord. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. From the rising sun, from the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. We sing praise, hallelujah. We just want to sing praise your name. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Come on, shout your praise to God. Hallelujah. We praise Lord, sing His praise, Lord. We sing praise, sing praise, sing praise. Once again, sing praise, sing praise. Oh, sing praise, sing praise. For the last time, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Amen. Forever God is strong. Hallelujah. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Forever, Lord. We are grateful, God. Oh, thank you, Jesus. Forever. Thank you, God. Hallelujah. All praise and honor is yours, oh God. Holy One is you, Lord. Holy One is you, God. Glorify your name, oh Lord. We want you, Lord. We want your embrace, oh God. Oh. Come on, church, let's worship God. Ito yung perfect time na pwede mo siyang sambahin ngayong oras na to. Hallelujah! Come on, let's worship God. Umpisa mo sa pagtaas ng kamay
At sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa Panginoon. Holy God, we want you, Lord. We want you, God. We will sing to the Lord. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way and bring me back to you. Everybody sing. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Once again, sing. Draw me close to you. Never let me go. Come on, church. I laid it all you down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, and help me find a way, and bring me back to you. Everybody say, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you, God. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever
none like you. Say, I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none. There is none like you. I worship you, Lord. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Sing it one more time. And I give you praise, for you are my righteousness. Once again, I give you praise, Lord. And I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Lord. And I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Lord. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do, and I give you praise, oh, for you are my righteousness. I give you praise, and I give you praise, oh Lord, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sinasamba ang ngalan mo, Panginoon. Lord, lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, worship team, for that powerful praise and worship. Sige po, palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng worship team. Ayan. Good day, Life Giver family. My name is Jenna Gakute and I'm here to share my life-giving story. Bata pa lang ako, I already witnessed and experienced a lot of things na hindi dapat maranasan ng isang bata. I was abused multiple times in different stages of my life and in different ways. Because of that, I was diagnosed with bipolar disorder 2, PTSD, and I also have attention deficit hyperactive disorder or ADHD inattentive type. My life back then was just in survival mode all the time. At suicide ang naiisip kong solusyon palagi. I reached a point where the pain was too much, which led me to commit self-harm. That scenario of my life made my mom decide to bring me to a psychiatrist. It wasn't an easy journey because I didn't know na 16 years old pa lang ako, may symptoms na pala ako ng mental disorder. The turning point of my life happened during the pandemic when I dropped out of college and tried venturing into a business. Sa mga oras na ito, hindi ko alam na may plano na pala sa akin si Lord. Dito ko na-meet ang aking mentor from Life Giver Metro who started journeying with me through Puso Notebook.
I bought the Puso notebook without any expectations. Nung nagkakilala kami, ako na mismong lumapit sa mentor ko para magpa-guide kung paano gamitin at sagutan ito. Dahil during that time, I felt like the psych meds that I was taking weren't working anymore. Na-realize ko na habang tumatagal na nagmi-meet kami virtually ng aking mentor, nararanasan ko na rin kung paano ako in-undergo ng therapy at spiritual surgery ni Lord through Puso Notebook. Bawat issues na re-resolve, bawat pain gumagaling at bawat tanong nasasagot. Nilulook forward ko na rin palagi ang one-on-one date namin ng mentor ko. Na-enjoy ko rin ang pag-attend ng life group na dati pinipilit pa ako para umattend. So sobrang gusto ko pa matuto ng salita ng Diyos. Pumupunta po ako ng on-site Sunday service kahit mag-isa lang ako. At so sobrang gusto ko pa mag-level up sa relationship namin ni Lord. Nag-decide ako na mag-life retreat last November 2022. There, I encountered the Lord and He gave me a new name, Disciple Maker. Di pa natapos si Lord doon. He also allowed me to grow deeper with my relationship with Him through VLC and School of Discipleship. During those time, wala akong source of income. At sumakto pa po ito nung nag-start ako sa School of Discipleship journey ko. Pero, nilaban ko po ito by faith dahil naniniwala ako na si Lord ang provider ko. Natapos po ako sa School of Discipleship na hindi po nagkulang ang Diyos at lahat ng kailangan ko ay provide niya. Di pa po nakontento dun si Lord. He even allowed me to receive some awards. Nakaka-bless dahil ang nasa puso ko lang naman ay gawin ko ang best ko weekly per class na ina-attendan ko. Marami din po akong lesson na natutunan sa buong discipleship journey ko. Di ko namalayan, marami na palang inalis, pinagaling sa puso ko, binago sa mindset ko at idinagdag ang Diyos sa buhay ko. Isa na din dito, ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang konsepto ng pagbibigay. The principle of giving wasn't forced on me. It was my natural response to the Lord for the great things that He has done in my life and my well-being. I learned to give my tithes and offerings because I know in my heart that it was the best way to teach myself to depend my life on Him and His ways. Dahil kung kaya kong ipagkatiwala sa Diyos ang aking finances, kaya ko rin isuko sa Kanya ang buong buhay ko na walang pag-aalinlangan. It was in the year 2023 when I started to give my first fruit. Honestly, nakakakaba siya. Pero, mas na-highlight sa akin ang excitement sa mga posibleng gawin ni Lord if I practice giving my first fruit. Since then, iba't ibang answered prayers and miracles na ang mga na-witness ko. Just recently, hindi pa nagsisimula ang Seek First, may tinupad na agad si Lord sa vision board ko for this year. It was my lambing to the Lord na makapag-travel sa Baguio. And I even attempted to save up for the trip 3 years ago. Pero hindi po natuloy. Di ko alam na ang plano pala ng Diyos sa akin ay all expenses paid trip at this January na po agad. Praise God indeed sa ginamit niyang tao to bless me na maging dahilan para makapunta ako ng Baguio. Also, the day after na binigay ko ang first fruit ko, binalik agad ni Lord ito ng 3 times. Hindi lang ako ang na-bless, kundi pati ang family ko. Last week din, during our prayer and fasting week, I had an interview with my cousin's business partner to apply as a part-time sales and marketing associate sa outsourced financial services nila. I was mind blown dahil literally, interview ko po last week ng Thursday and this week nag-start na rin po ako. Praise God alone. Ginagamit na rin po tayo ng Panginoon in the ministry where we can help to expand His kingdom and share the gospel. I am currently serving in the prophetic ministry where we can encourage people because the Lord knows I know exactly how it feels like to be discouraged, kaya dito niya ako inilagay. He also allowed me to serve in Life Giver Metro social media ministry to share the gospel online where we can go beyond borders.
At unti-unti, nagre-reach out tayo through one-on-one discipleship dahil naniniwala ako na may matinding purpose na ilalabas sa lahat ng matinding pain natin. The extent of blessing that the Lord gave me ay umabot rin sa family and relationships ko. Inayos ni Lord ang relasyon ko sa family ko na matagal ko nakatampuhan at binigyan niya ako ng mga tao sa paligid ko na talaga namang makakatulong sa akin mag-heal. Indeed, God's blessing through giving wasn't just about the material things. It can also extend relationally. It was good to look back and be reminded that the person who's standing before you right now wasn't the same girl that I described when I started speaking a while ago. Before, gamot, trauma, and triggers sa mga kinukwento ko. Ngayon, victories, testimony, and glimmers na ang bukang bibig ko. At kung dati, ina-anxious ako kapag naubusan ako ng pera. Ngayon, mas na-excite ako kung paano magpo-provide si Lord sa buhay ko. Life Giver Fam, ang iba siguro sa atin natatakot pa na magbigay. At siguro, iniisip natin na baka maubusan tayo kapag nagbigay. Normal lang po makaramdam ng takot. Pero, gawin nating normal ang magtiwala sa Diyos dahil siya ay hindi kailanman nagkulang. Wala siyang anak na pinabayaan at ang bawat pangako niya ay matutupad sa tamang panahon. Kung may pangarap ka, taniman mo yan. Kung may pinagpipray ka, taniman mo yan. At kung may mga imposibleng bagay ka na hiningi kay Lord, taniman mo din yan. Magugulat ka isang araw, ikaw na rin ang tatayo dito sa harapan para mag-testify kung gaano kabuti ang Diyos na meron tayo at kung papaano niya pinaranas sa iyo ang kakayahan niya na mag-provide di lang sa iyo kundi pati sa mga taong mahal mo. Again, my name is Jenna Gacute. I am a life giver. Church, let's give. Let's give God the glory through this hymn. Forever, oh Lord, your word is settled in heaven. Your faithfulness, Lord, continues to all generations. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises. I meditate on all your righteous ways, and I lift
Tumayo po tayo lahat. We will all stand to give honor to the presence of the Lord. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, marami pong salamat. We welcome not only the Holy Spirit, but we also welcome the mighty presence of our great Father in heaven. Our sweet Savior is here. He is working mightily with the Holy Spirit. And allow the Scripture, since this is the month of the Scripture, the Holy Bible month po ito, Panginoon. Allow mo kami na maintindihan ang Scripture, ang depth ng Scripture, ang lalim, ganda, authority ng Scripture sa aming buhay. At dalangin namin, Panginoon, na kaya mo ubugin yung formation namin, spiritual formation, ay magawa ng Scripture sa aming mga buhay. Be with us, buksan ang puso at isip, buksan ang damdamin, ang kaluluwa, buksan ang aming buhay sa pag-receive ng makapangyarihang salita ng Diyos. Maraming pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Bago tayo mo po, tingin ka sa likod, tingin sa harap, sa likod, sa gilid, tapos say hi, hello, encourage them. Sabi mo, you look beautiful, you look gorgeous today. Praise the Lord. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Today, since ito po ay buwan ng Biblia, Bible month po ngayon, January, at humabol tayo ngayon for the third week, then sa ending po ng January po ay pag-uusapan natin ang Scripture. At ang pag-uusapan natin ngayon is the Holy Scripture. We talk about God-breathed, yan po sige, God-breathed, ang hininga ng Diyos. Bakit ito ang title? Ito yung title na binigay ng Panginoon sa Scripture. Hininga ng Diyos. God-breathed. Sabay-sabay nga, God-breathed. Pwede rin God's breath. Pwede rin po yun. Purihin ng Panginoon. So ang text natin ay manggagaling sa 2 Timothy 3:16 to 17. Are you ready? Andiyan ba yung amen nyo? Dala-dala nyo ba? Amen. Parang mahina Purihin ng Panginoon Amen? Praise God. 2 Timothy 3:16, 17. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Dalawang verses, very powerful. Sinulat ito ni Paul kay Timothy at ang author ay si Paul. Ang recipient ay si Timothy na kanyang spiritual son. Ito ay binigay sa isang pastor. Pastor ang kausap. Okay? At ang lugar na sinulatan ni Paul ay ang Rome. Siya ay nakakulong. At nung nakakulong siya, ay sumulat siya sa kanyang batang pastor. Kamukha niya. Magaling na pastor si Timothy. Kaya lang bata pa. Kailangan niyang iwanan ng dalawang importanteng book. Hindi niya binigyan ng verse. Hindi itong dalawang verse na ito ang iniwan ni Paul. Ang iniwan niya ay dalawang book. At yung pangalawang book, nandito yung team. Okay? Nung pangalawang book, importante ito. So Paul ay nakakulong, malapit na siyang bitayin, at siya ay nakakulong nung sinulatan ito. Ang tawag dito ay prison epistle. Sinulat kasi sa loob ng kulungan. Huwag niyo na rin hintayin makulong para sumulat kayo. Amen? Purihin ng Panginoon. Pero most na magagaling na book ni Paul, sinulat niya sa loob ng kulungan. At ito'y huling bilin sa susunod na generational pastors, sa mga church leaders. At kapag ang isang tao ay mamamatay na, definitely hindi siya magsasalita ng mababaw. Ang sasabihin niya ay napaka-importanting foundational truth. At ang iiwanan niya nga ay pastor. Kaya lang, bakit niya sinulatan si Timothy? Okay, nang sinulatan niya from Rome, sumulat siya sa Ephesus, nandoon yung kanyang pastor. At nung panahon na yun, maraming false teachings sa Ephesus. At ang Ephesus ay gitna at sentro ng lahat ng false teachings. Nandoon ang malalaking idols na sinasamba ng buong mundo. At ang nangyari, itong Ephesus na ito, lumalaki ang Kristyanismo ito. Kaya lang ang problema nila, baka gibain ang Kristyanismo ng mga false teachings. Of course, may pressure sa kultura. Merong cultural pressure. Meron ding moral decline. Pwede ang mga Christians ay mahawa ng worldview
sapagkat sentro din ng kaalaman ang lugar na ito. Kaya takot ngayon si Paul na manghina yung kanyang panlaban. Ang champion niya si Timothy. If you go to chapter 1, 6 to 7, champion kita eh. Kaya sumulat si Paul sa kanya para palakasin ang loob ni Timothy at i-anchor niya ulit ito sa isang mas malakas. In order matalo ni Timothy ang lahat ng kalaban niya, yun na, binigay na niya ngayon ito. Itong 2 Timothy 3, 16, 17. At ipapaalala niya kung saan manggagaling ang tibay niya. Yung power na meron sa Diyos, saan niya kukunin. Since mamamatay yung pastor niya eh. Di ba? Mamamatay na yung pastor niya, hindi niya makakasama sa ministry. Sabi niya, mag-iiwan ako sa iyo na mas matibay na kasama mo sa ministry. At ang ibinigay sa kanya ay Word of God. But in order, hindi lang siya iiwanan ng Word of God, ipapakita ni Paul yung balat ng Scripture at yung origin ng Scripture. So a time of spiritual decline. Sa mga kapatid, yung sinulat ito ay panahon. If you go to 3:1, wag na niyong puntahan. Sabi niya, in the last days, there will be terrible times. At inilarawan na dito yung moral decay, wala ng moral standard, yung religious hypocrisy, at ang pag-form ng mga iba't ibang uri ng godliness pero false. Sabi niya, having a form of godliness but denying its power. So, ibig sabihin, sa kurap na kultura, kailangan ni Timothy ang matibay na pundasyon. Timothy, walang room para mahina ka. Christian, sasabihin ko po sa inyo, walang room na manghina kayo. Bagamat manghihina tayo, pero please, wag niyong i-entertainin mabuti ang kahinaan. Because in the midst of weakness, you can regain your strength. But through the Scripture. Are you okay? Kaya in a corrupt culture, Timothy needed a firm foundation. The foundation is the Scripture. So ngayon, pag-uusapan natin ito, balakasin natin mabuti mula dun sa 2 Timothy 3:16. Unang-una, sagutin natin, ano yung God-breathed? Yan ang unang tanong. Kasi sabi niya, all Scripture is God-breathed. Alamin din natin mamaya yung all Scripture. So una, what is God-breathed? Hininga, no? The Greek word is theopneustos. Ayan, theopneustos. Dalawang word compounded. Una yung theo, o theo is God. Tapos neo, o nuo is to breathe, blow, or exhale. Ang Diyos ay humihinga. Nagbubuga. Humihinga palabas. Exhale. Inhale, tapos buga, exhale. So yun ang ibig sabihin ng theopneustos. Ayan. Okay? So yun ang sinasabi niyang ganun. Ibig sabihin, literally, sabi niyang ganun, anak, ang kukuha na natin ng power, yung Scripture. Pero yung Scripture, God breathed. Ibig sabihin, in other words, it is breathed out of God. Naglalabas ng hininga ang Diyos. So this is more precise than, kasi narinig natin that the Bible is inspired by God. Kasi nung tinranslate nila ito, itong salitang theopneustos sa Latin, ang lumabas na word inspiro. Nung tinranslate sa English, ang lumabas na word, which is correct, hindi ko sinasabing mali, is inspiration. Ang problema ko sa inspiration natin, iba yung inspiration natin ngayon. Di ba? May trabaho ako, ang ganda-ganda, pero alam mo, ang ganda ng trabaho ko kasi inspired ako eh. Hindi yun yun. Pero tama rin yung word na inspiration. At yun ang ginamit ng Bible College, ng lahat ng scholar, theopneustos, inspiration, ayan. Okay? So lumalabas na itong inspiration na ito, o yung theopneustos, ay precisely hininga ng Diyos. But, ang sinasabi rito ng theopneustos, that the Scripture originates from God's own breath. So kung tingin nyo, ang Bible ay galing sa tinta at saka papel, ang Bible daw ay galing sa hininga ng Diyos. Kung ang idea nyo sa hininga ng Diyos ay, ito yung manuscript. Ako yung writer. Ng example, ako si Paul. Sumulat ako. Nung sumusulat na ako, ang ginawa ni Lord sa sulat ko ngayon, okay? Invisible to, hiningahan ko ngayon. Hindi yun. Hindi yung sumulat ako, tapos hiningahan ko. Nung hiningahan ko, maganda na yung hininga. Maganda na yung sulat. Hindi.
Ang sinasabi ng breathe out by God, bawat buga ng hininga ng Diyos, lumalabas yung letra. Bawat buga, lumalabas ang word. Bawat buga, lumalabas ang saknong, clause. Tapos bawat buga, lumalabas ang sentence. Tapos bawat buga, lumalabas ng paragraphs. Tapos bawat buga, lumalabas ang isang buong libro. Pa. Nung unang taong ko ng pagbabasa ng Bible, nakakaramdam talaga ako ng hininga na bumubuga. May hangin. Pinaramdam sa akin ni Lord yun. So, ibig sabihin, kung binabasa kong scripture at ang scripture ay hininga ng Diyos, pinapakita nito yung intimacy ng hininga ng Diyos sa bumabasa. Sapagkat nung sinusulat ito ay bunga ng hininga ng Diyos. Ibig sabihin, ang direksyon ng scripture ito, from God to scripture. It is not scripture to human emotion or insight. Hindi hinihipo ng scripture ang emosyon at insight ng tao. Hindi. Ang Diyos mismo ay nagsusulat sa pamamagitan ng kamay ng tao, sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang hininga. Makatid, pag binasa ko si John, si Titus, si Revelation, si Zephaniah, si Malakay, si Genesis, ay bunga ng hininga ng Diyos. Nakuha mo? So, ang direksyon galing sa Diyos, yung hininga niya gumagawa ng scripture. At ang target nito ay ibaba at maisulat ng tama yung sinasabi ng Diyos. So, okay na tayo. Hininga siya ng Diyos. Pangalawa, ang pangalawang tanong, ano naman yung old scripture? Kasi sabi, old scripture eh. So, ang tanong, ano ulit yung old scripture? 16. Punta natin yung 16. All scripture is God-breathed. All scripture is God-breathed. Sabay-sabay nga, all scripture is God-breathed. So ang tanong, ano yung hiningahan? Ang sabi ni Paul, Timothy, lahat. From Genesis to Malakay. Primarily, ang tinutukoy niya yung buong Old Testament. 39 books. Lahat yun hiningahan ng Diyos. Produkto yun ang hininga ng Diyos. At kasama na rin ang New Testament writings nung panahon na yun, nag-i-emerge na para maging sacred writings. Sa makatwid, when you say all scripture, lumalabas na ang pinag-uusapan natin yung 66 books. Beginning from Genesis hanggang katapusan, hanggang Revelation. Hindi kasama rito yung comics. Ang tinutukoy natin ay yung 66 books na magbabago ng buhay ng tao. So ito yung clause. Sabi niya, sabi, all scripture is God-breathed. Sabi niya, pasagrape, theopneustos kai oplimos. Yan ang Greek niya eh. Pasagrape. Ibig sabihin, refers to the recognized sacred writing of the Bible. Lahat ng kinonfile ni Ezra. Si Ezra kasi ang nag-compile niyan eh. From Genesis hanggang Malakay. At lahat ng isasama na, pati ang writings ni Paul, 13. Sabi niya, all scripture, sabi rito, are God-breathed. Wow! Kaya ang tawag sa Bible, hindi lang siya scripture. Ang tawag sa Bible, sacred writings. Bakit sacred? Pambihira, hiningahan siya ng Diyos. Ako, pag hiningahan ko kayo, hindi kayo magiging sacred. Tumba kayo lahat. Pero to iba. Sagrado, banal. Tama po ba? At ang nakakagulat, ang scripture is an attribute. Sabi rito, all scripture, okay? Ibig sabihin, yung theopneustos is a attributive adjective. Ano ibig sabihin nun?
Ang sinasabi nito yung nature ng Scripture. Yan, nature. Ng Scripture daw, ang nature niya, lahat, hiningahan ng Diyos. Sinasabi nito yung nature, hindi niya sinasabi yung effect. Alam mo, pag nagbasa ka ng Bible, magkakaroon ka ng inspiration. Ay, pag nagbasa ka ng Bible, ma-excite ka. Alam mo, pag nagbasa ka ng Bible, tatalino ka. Pag nagbasa ka ng Bible, magkakaroon ng magandang effect sa'yo. Ang tinutukoy ng theopnostos, all scripture, theopnostos, God-breathed, hindi niya sinasabi ang tungkol sa epekto nito. Ang tinutukoy nito yung kalikasan. Ano ang kalikasan ng scripture? Scripture is God-breathed by nature. Therefore, when you say, ang tinutukoy nito ay ang nature nito, ibig sabihin, directly, nagsasalita ang Diyos sa tao. Nagsasalita ang Diyos direkta sa tao. Dahil dito, ang tinutukoy nito, ang lahat na makakabasa ng salita ng Diyos ay makikinabang. It is therefore profitable for a person who read the scripture to experience the very breath of God personal. Kaya pag sinabi niyang, pag ang tao pala nagbabasa ng Bible, whether in public or in private, personal na niya na-experience ang Diyos. Whether nasa public place ka, binasa mo ang Bible, kasi hinihingahan ka at binubugahan ka ng salita ng Diyos. Andiyan ba kayo? Hindi ka tulad ng ibang tao, pag bumubuga, puro sama ng loob. Tama po ba yun? Amen. Yung mga nasa taas, kasama ba kayo rito lahat? Pwede mag-amen kayo dyan. Amen? Number 3, hindi ko napapakatagalin kasi mamaya may examination tayo. Ang hindi makasagot ng tama, balik ulit mamaya. Number 3, so anong ibig sabihin ni God-breathed? Sinabi na niya, lahat padala ng scripture, God-breathed. Oo. Ano ngayon yung God-breathed ulit? Una, since ang tinutukoy pala ng God-breathed theopnostos, inspiration, tumutukoy yung God-breathed sa divine origin. Yung pinagmulan. Ano pinagmulan? Ang pinagmulan, Diyos. Ibig sabihin, scripture comes from God Himself. Not merely about God. It is God writing directly to people through human author. Even though there were 40 different authors of the Bible, 40. But basically, there is only one author. And that one author is God Himself, writing directly to you. So divine. Pero mamaya sagutin ko, paano yung sumulat? Mamaya sagutin natin. Kung paano in Genesis 2:7, hiningahan ng Diyos si Adan para maging buhay, ganun din ang scripture, huminga ang Diyos para gumawa ng nasusulat. Una, saan galing ang Bible? Galing siya sa Diyos. Kaya may nagsabi sa akin, sabi niya, bakit ko babasahin ang Bible? Ay gawa lang yan ng tao. Sabi ko, talagang gawa ng tao kasi binigay para sa tao. Kasi kung gawa ng kabayo to, ang babasa nito kabayo. Kabayo ka ba? Hindi. Bakit gawa yan ng tao? Kasi ang babasa tao. Kasi kung gawa to ng langgam, ang babasa langgam. So una, divine origin, galing sa Diyos. Kaya lang, sa lahat naman na susulat o mga magagaling na best-selling books, ang Bible lang ang may authority. Na-clear na natin yung God-breathed, tumutukoy sa nature ng sumulat. Ibig sabihin ng Bible carries divine authority. Matanda na ang Bible. Pinakamatanda, Genesis, umaabot ng 1,400 plus 2,000. Yung Genesis hanggang Deuteronomy, umaabot na ng, sabihin mo ng 3,500 years old. Yung book. Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, siguro mga around 2,000. Ibig sabihin, lahat na sa Bible, even though yung New Testament, matanda ng book. Pero walang nag-revolutionize sa buong mundo kundi ang Scripture.
Kasi nakakagulat ang Bible, matanda na siyang libro, pero pag binasa mo sa panahon natin, parang isinulat lang siya kanina. Para siyang text message na naiintindihan natin. Bigyan natin ng sample. Yung Babylonian Talmud, di ba? Yung mga tinatawag lang Hammurabi Code. Ang hirap intindihin nun. Eto na lang. Yung mga Shakespeare na mga articles, 1500 yun. Basahin mo, mahirap na siya itindihin. Kailan lang yung 1500? 500 years old lang yan. Ang Noli Me Tangere, mahirap din intindihin. Buti na aayos ang salin. Mahirap din intindihin. Pero wala pa 100 taon yan. Ang Biblia, 3,500 taon. Pero bakit pag binasa mo, naiintindihan mo? Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang sinulatan niya, even though may particular na taong sinulatan, pero nagdadala siya ng divine authority. Ibig sabihin, to reject Scripture is to reject God's speech. And to reject the Scripture, ibig sabihin, is to reject God's breath. Kaya pag binasa mo yung Psalm 33:6, ang sabi doon, by the breath of His mouth, sabi ng Matthew 4:4, every word that comes from the mouth of God. Even si Christ sinabi na ang salita ng Diyos galing sa bibig ng Diyos. Matthew 4:4. Psalm 33:6 din. Yes, galing sa kamay ng tao. Pero galing siya directly sa hininga ng Diyos. So hindi lang siya galing sa Diyos. Secondly, may otoridad siya. Ako nakabasa na ako ng Pepe and Pilar Pero hindi ako nabago. Nakabasa na ako ng world history. I love world history. Hindi rin ako nabago. Pero saan ka nakakita ng Biblia na nakakapagtanggal sa adik para humithit ng marijuana? Biblia yun. Wala pa ako nakitang libro para patigilin ng tao magnakaw. But kung magnanakaw ang isang tao nagbasa ng Bible, hindi na siya magnanakaw, magbibigay na siya. Yun ang power ng Scripture. Ang Scripture kayang baguhin maging ang pinakaalembong na bakla sa buong mundo. Kayang baguhin ni Lord. Yung sorry for the word, yung pinakamalanding bakla, sorry for the word, pinakamalanding bakla, kaya ni Lord gawing pastora. Amen. Pastor pala. Okay. Aray ko. May kausa pa ba ako rito? Bigyan mo na ako ng pinakamalalang tao. Tapos nag-attempt magbasa ng Scripture. Mababago at mababago siya kasi it carries a divine authority. Wala niyan yung libro niyong pinagbibili. Bagamat importante, but walang kine-carrying authority na pagbabago. Pangatlo, letter C, reliability and truthfulness. Ang Scripture lang ang may dala ng absolute na katotohanan. Ang Scripture lang ang may dalang banal na katotohanan. At ang Scripture lang ang incapable sa error. Wala siyang mali. Then, kaya ang sabi rito, then what He breathes out is, no, yung binreathe out daw ng Scripture, ng hininga ng Diyos, is una, trustworthy, pangalawa, is true, and pangatlo, is sufficient. So may banta ngayon ng Bible. Anyone na mag-attempt basahin ang Bible, tatalino, gagaling, huhusay, lalakas, at higit sa lahat magbabago. Pag nag-attempt ang tao na mag-rely fully sa Scripture, aalis siya sa kasinungalingan kasi ang matututunan niya, katotohanan. Kahit pa yun na itala ng Bible na kasinungalingan, nagtuturo pa rin siya ng katotohanan para sabihin sa iyo kung ano ang kasinungalingan. Kasi ang dala niya, kabuuan, katotohanan. At kabanalan. At sufficient ito sa buhay. Kaya wala akong nakita na tao na nagbasa ng Scripture 10 years na hindi umunlad ang buhay. Kahit na pinakamahirap ka ngayon, maganda pa rin ang buhay mo sa loob ng 10 taon compare sa ibang tao. Bakit? Kasi ang Bible ay kapangyarihan ng Diyos na may dalang kabanalan at katotohanan at iaalis ang tao sa kamalian. It is trustworthy, it is true, and it is sufficient. Can I hear an amen? Next, it is God living, a life-giving power. God's breath is always life-giving.
Kapag binasa mo ang Bible, ang dala niya lagi buhay. Tignan mo ang Genesis, ang creation. Ang creation ay nag-start sa pagsasalita ng Diyos. Let there be. Papapapapak. Ang humanity, pagkaka-create sa tao, Genesis 2:7, and He breathed unto His nostril the breath of life, and man became a living soul. Ang humanity ay bunga ng hininga ng Diyos. Ezekiel 37, nung nagsalita si Ezekiel, di ba, sa mga patay na mga buto na natuyot na nabuhay sa pamamagitan ng hininga ng banal na Espiritu Santo. At ang pinakamagandang presentation, 2 Timothy 3:16, ang salita pala ng Diyos ay bunga ng hininga ng Panginoon. Meaning, Scripture is not static text. It is not just a text or something to be pondered. No, the Scripture is a living revelation. So God breathed or God inspired. Kaya pag tinagalog ko ito, picture na lang nyo, alam ko, hindi nyo maintindihan, pero sa totoo lang, maintindihan nyo po ito. Hindi ako natatakot, kahit na ang lalim nito, sa malalim, hindi po. Bigay ko sa inyo sa Tagalog, ang inspirasyon, come on, ayan, Tagalog inspirasyon ay ang paggabay ng banal na Espiritu sa mga sumulat ng Biblia, gumagamit ang Diyos ng kanilang sariling estilo at personalidad, ngunit ang kanilang naisulat ay mismong salita ng Diyos. Mapagkakatiwalaan, walang pagkakamali sa orihinal na pagkakasulat. Ang Holy Spirit ang sumusulat, ang hininga ng Diyos ang sumusulat, pero hindi makakaila ang gabay ng Holy Spirit sa mga taong sumulat. At ginamit pa rin ng Holy Spirit at ginamit pa rin ng Diyos ng hininga niya ang estilo noong writer. Kung ano ang koleksyon ng mga salitang alam lang niya. Kung ano ang natutunan niya at nagamit niya sa pangkaling, pang-araw-araw na salita, ay ginamit. At dahil ang Biblia, inonor ang estilo ng writer, at may 40 different writers na iba-iba ang estilo, lalong lumabas ang salita ng Diyos. 66 na salita ng Diyos na libro, iba-ibang genre. Sabay-sabay nga genre. Ano mga genre ng music? Can you tell me the genre of music? Jazz is a genre. Yes. Rock, pop, ano pa? Hip-hop meron? Oh, tama, hip-hop meron. Ano pa? Ano? R&B, o ano pa? Reggae, o ano pa? Come on. Jazz, o ano pa? O rap, yung nga. Meron pa isa yung kundiman. Alam niyo yung kundiman? Ang ganda ng kundiman, di ba? Sabi ng kundiman, yung pag kumakanta ka, kundi mauna, mahuli. Hindi tumatama lagi doon sa timing. O kundiman din yon. Yung katabi mo, kundiman pag worship, tama ba? Huwag bibigyan ng mic. Okay. Okay? Tama ba? Ang Bible, meron ding genre. May poetic, may poetry, may tula, may wisdom, epigram, idiom. Di ba? Merong narrative, history. May prophetic, ang daming imagery. Di ba? At merong epistle, may gospel. Iba-iba. Ginamit yung iba-ibang estilo ng writer, pero isa lang ang sumulat. Dahil sa pagkakaiba niya, lalo siyang salita ng Diyos, kasi hindi sila nagkopyahan ng genre. At ang nakakagulat, even though iba-iba ang literary form, pero tumutukoy pa rin sa isa o dalawang kwento na mauuwi sa kwento ng Panginoong Jesucristo. Nandiyan ba kayo? Hello? Hindi ko na sasabihin, may isang book, may isang libro. Libro ito ng isang malaking reliyon ngayon. Iisa lang ang genre niya. Ang Bible, iba-iba. Iba-iba ang sumulat. Iba-iba ang form ng pagkakasulat. Pero, iisa ang kwento. May kausa pa ba ako rito? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And so, makakaasa tayo sa pamamagitan ng divine inspiration, theopneustos, God-breathed, na naisulat ang Biblia kung paano ito sinabi ng Diyos. At kung paano tumpak at walang kamalian itong ire-record ng writers. Hello?
Ang naisulat nila ay mismong salita ng Diyos. Mapagkakatiwalaan, walang kamalian sa orihinal na pagkakasulat. Ang ganda ng Bible. Kaya pag ang Bible nagbasa ka, iiyak ka talaga. At ang Bible, pag hindi mo naintindihan, iiyak ka rin. Hindi ko maintindihan, iyak ka lang din. At balang araw maintindihan mo. Ilan dito ang Bible, hindi mo maintindihan, pero pinagkakatiwalaan mo pa rin, pakitaas sa kamay. At the more hindi mo siya naintindihan, the more ka lalo natatakot na, iintindihin ko ito. At bisa naiintindihan nyo kapag pinipreach na ng mga pastor. Amen po ba? Sa pang-apat, so what God-breathed does not mean? Pag sinabing hiningahan ng Diyos, God's inspiration, o God-inspired. What does not mean? What God-breathed does not mean? Una-una hindi siya mechanical dictation. Parang ganito, mechanical dictation. Ito yung aking secretary, dinidikta ko sa kanya. O, di ba? Dinidikta ko sa kanya. O, sulat mo, gayon na lamang, sandali lang sir, gayon na lamang ang hindi siya verbatim na pagdidikta, hindi. At hindi rin, nung dinidikta, ay walang isip yung tao. Yung tinatawag nilang nagtatrans. At nung pinasukan ng Holy Spirit, yung writer, ay bigla na lang pumuti yung mata niya at wala nang itim. At bigla kinuha niya ang kanyang ballpen at ayun na, sumulat na siya. Gayon na lamang ang pag-ibig. Ayun na. Okay. O, tatumba na siya, pero ang kamay niya, dire-diretso pa rin sumusulat. Hindi po ganun ang Bible. Tinatawag itong divine superintendence. Sabihin, ginagabayan. Sinasabi. At pumipili ang tao sa mas malapit niyang alam na salita. Hindi siya nag-iimbento ng salita na narinig niya kay Lord, na mula nung marinig niya si Lord, hindi siya marunong mag-English, bigla na lang English ang narinig niya, at gumaling siya sa English. Hindi po yan. Divine sabay nga, divine superintendence. So God ensured exactly what He intended. What He intended was written. At ang sinulat niya, walang error. So the writer used their language. Hindi nawala ang kanyang personality. Hindi siya passive. Hindi siya namumutla at hindi siya nagtatrans. At hindi bumubula yung bibig niya. Ang tawag doon, demon possession. No, walang possess. Both sila nag-i-enjoy ng Panginoon. Sinusulat ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you excited with the scripture? Kaya sabi ni Peter, tinan niyo sabi ni Peter, sabi niya, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sabi rito, habang sumusulat, di ba ang Panginoon, habang nagsasalita sa tao, revelation, kasi yun ang sabi ng revelation kapahayagan, ang Diyos nagsasalita sa tao. Nagsasalita ang Diyos sa tao. Revelation. Yung tao naman, sinusulat yung sinasabi ni Lord. Ang tawag doon, inspiration. Kapag pinapaliwanag na ng tao sa tao ng maliwanag at naintindihan na niya, ang tawag doon illumination. Di ba nahihilo na kayo ngayon? Tama po ba? Katulad ko, Bishop, ngayon ko lang naintindihan. Ang tawag doon hindi revelation, ang tawag doon illumination. Kaya huwag kayong alabas dito, sabi niya, Bishop, ang ganda ng revelation ni Lord. Wala naman ako sinulat Nagpaliwanag ako, ang tawag doon illumination. Naliwanagan ka. Pero tanong, paano ko i-ensure na yung narinig ko kay Lord, revelation, masusulat ko ng tama? Ang tawag doon, inspiration. So sabi ni Pablo, sabi ni Peter, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, at ang mga propeta naman ay carried along. Hindi katulad ng iba rito na nagka-crash, they were carried away. Pogi. Hindi to carried away. Tawag dito, carried along. Sabi mga carried along. Binitbit ka. Para kang sumakay ng escalator at nagmamadali ka, humahakbang ka pa rin. Pero tinutulak ka ng escalator. Palampas, papuntang langit na. Papunta sa second floor. Para ka nakasakay sa malaking bangka, sa isang bangka na merong kang, tawag dito, sagwan, pero hinihipan pa rin ang layag ng hangin. That is carried along. So may human factor
pero meron ding divine factor. May human side at may divine side. Sarap ng scripture basahin. Kaya kapag ang isang tao, anak ng Diyos, walang interes basahin ang salita ng Diyos, pwedeng hindi pa talaga siya tunay na anak ng Diyos. Pero kapag ang isang tao ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos, at talagang takaw na takaw sa salita ng Diyos, saka mo malalaman na siya ay nag-uumpisang maging tunay na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay magdadive, magpa-plunge, patungo sa beauty at ganda ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So God breathed, slide please, God breathed or divine inspiration. So to suggest, Bishop Manny, to suggest that there are errors. Ay, ako na, mali pa pala ako. Jesus Christ. Ayan, okay. So sabi ni Peter, carried anong? Pangalawa, ang sabi ng Panginoong Kristo, ito na. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Law yon, yan yung Torah. Prophets, yan yung Nevi'im. Lahat ng writings ng prophets. Sa law, pwede na natin isama pati yung historical ng Bible, yung buong 39 books na rin, kasama yung prophets. O tuntukan niya Old Testament. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you that until heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the least stroke of a pen will be by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ibig sabihin, since hiningahan ng Diyos yung buong Bible, Old Testament, tumutukoy sa Old Testament, tumutukoy sa Torah, Nevi'im, Ketuvim, Tanakh, isabihin, tumutukoy sa law, okay, prophets and writings. Ang sabi niya gano'n, then lahat to hiningahan ng Panginoon. So ang sagot ngayon ng Panginoon, hindi ka ngayon pwede magtanggal ni isang letra. Sabi niya gano'n, no? Ang sabi ng ating Panginoon, no? But for truly, I tell you, okay, that until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen, by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ibig sabihin, ang sinasabi niya gano'n, hindi mo pwedeng tanggalin kahit doon sa pagkakasulat yung isang letra. At ang tinutukoy niyang letter is the smallest letter in the Hebrew, which is, I think, the king letter, and that is the letter Yod. Ay yung letter Yod, kasi nakilang ng apostrophe. Nasa taas yun eh. Ganun. Sabi ni Lord, sinulat yan, hilingahan niya ng Diyos, hindi mo pwedeng tanggalin yan. So pwede kong tanggalin kasi laki lang ng apostrophe. Ano ba yun? Di ba? Tanggalin mo, alisin mo, pwede na yun. Sabi ni Lord, hindi. As a matter of fact, ang pangalan ng Diyos starts with the letter Yod. Yod, Hey, Vav, Hey. Yod, Hey, Vav, Hey. So tanggalin ko si Yod, hindi buo ang pangalan ng Panginoon. So tanong, makinig, try to use your kamote Q. Wag na common sense. Kamote Q lang. Kung hindi pinapatanggal yung letter, bakit ang sabi ng isang pastor ngayon, dapat Manny, hindi na kayo nag-a-adhere sa Old Testament. Sabi niya, dapat hindi na kayo masyado sa Old Testament. Sabi ko, bakit? Dapat sa New Testament tayo. Sabi ng Panginoon, hindi mo nga matatanggal yung letter sa Old Testament eh. Tapos ngayon tatanggalin mo yung buo. Pangalawa, paano tatayo ang New Testament kung ang foundation niya Old Testament? Bunga ang New Testament ng Old Testament. Pangalawa, bakit ko aalisin at hindi na ituturo? Dahil sa convenience ng tao. Kasi Manny, pag tinuro mo Old Testament, mawawalan kayo ng tao. Nung tinuro namin ng Old Testament, dumami ang tao eh. Hello? Nakuha mo? Sa mga kapatid, yung maging selective sa pagsabi na ito lang ang hiningahan, ito hindi. Ito inspired, ito hindi. Ay ang pinakamalaking problema na warning ng ating Panginoong Kristo. Kaya,
to suggest that there are errors. Sige, kapatid, magagamit ko ba yung Old Testament hanggang ngayon? Yes, pati menstruation tinukoy ng Old Testament. Ang botany diniscuss ng Old Testament. Pati ang menopausal tinuro ng Old Testament. Pati paghawak ng patay tinuro ng Old Testament. Paano magpapatakbo ng bansa tinuro ng Old Testament. Anything under the sun tinuro ng buong Scripture. Ibig sabihin, to suggest that there are errors in the Bible. Nagpapagupit ako minsan, ang sabi niya gano'n, alam mo, pastor, hindi po lahat ng sinabi ng Biblia paniniwalaan nyo. Hindi naman ako makasagot kasi may gunting sa likod ko. Sino naman ang sasagot nun? Sabi niya, pangalawa, ang Bible ay maraming kulang. Aba, medyo pumintik na yung aking kilay. Ang sabi ko, ano ba yung kulay? Ano ba yung kulang? Basta may kulang. Ano nga yung kulang? So, ang tanong ko sa kanya, try mo na bang basahin ang Bible? Ang sagot niya, hindi. Bakit mo sinabing kulang? Hindi ka pa nagbabasa, kulang na yung alam mo. Kaya if the Bible has error, slide please, if the Bible has errors, it is the same as suggesting that God can fail. That He can make mistakes. Aba, kung may mali ang Bible, sinasabi mo may mali ang Diyos. Magugulat ka sa Bible, ang Bible hindi na-edit kahit kailan. Yung original hindi na-edit. May isang malaking libro na binabasa almost ng 2 bilyong tao ngayon sa panahon natin. Yung original niya wala eh. Kasi ang daming wrong spelling eh. Mali-mali ang grammatical arrangement. Mali-mali ang mga ginamit na pangalan ng geography. May isang sacred writings daw na ginawa nila sa Amerika, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng church. Yung mga lugar na sinabi niyang mga ancient place, hindi naman nag-i-exist eh. Ang Bible, lahat ng ancient place, Bethlehem, matagal na pangalan yun. Hanggang ngayon, andyan eh. Capernaum, andyan siya eh. Tel Aviv, andun na siya nung araw pa eh. Babylon, andun na siya eh. Judah, Benjamin, Nazareth. So kung nagkamali ang Diyos sa fact na nagpagkakalatag ng mga salita at pangungusap, doon pa lang sa pangungusap, mali-mali na siya. Lettering pa lang, spelling pa lang, mali-mali na siya. Hindi ko na ngayon siya pagkakatiwalaan sa issue ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit? Spelling nga, hindi ka ang Lord nga, spelling nga, hindi ka na maasahan eh. Tapos ipagkakatiwala ko pa sa iyo ang kaluluwa ko. Nakakanga kayo lahat dyan. Naintindihan niyo ba ako? Kapatid, wala siyang mali. Ni isa. At nung nagsabing mali ang Bible, nagbintang pa. Wala siyang mali. So anong hindi mali? Eto na. Kasama ng divine inspiration ng approximations, free quotation, language of appearances, different accounts ng same events, di ba? Teachings, acts of creation, event or world history, literary origin, doctrine, history, science, geography, geology, other disciplines or knowledge. Pati manicure, pedicure kung isusulat ng Bible, pati embalming, lahat yon tama. Engineering, architecture, anumang subject meron sa mundo na nag-appear sa Bible, magiging basis ng lahat ng subject na kukunin ng secular world at ng mga university. So ang sagot ko doon, wow, ikaw na. Exactly, wow, ikaw na talaga. I can say that the Bible is the book of all books and the main library of all big libraries in the world. Andiyan ba kayo? Wow. Sarap na may Bible. Kaya ang tao, Bible lang ang alam, lamang na. Bishop, alaga, wala akong alam, Bible lang, lamang ka na. Pero kung marami ka pang alam, tapos mayroon ka pang Biblia, lumalabas na ang Bible ang unang-unang Google. Lahat ng subject nasa Biblia. So ang tanong ngayon, ano ngayon yung functional scope ng Scripture? At dito ako matatapos. Meron pa ba ako oras? Okay, meron pa. So ano ngayon ang functional scope ng Scripture?
Una-una, because Scripture is theopneustos, God-breathed. It is fully sufficient for complete formation of God's people. Sa mga kapatid, ang dala ng Scripture ay hindi lang kaalaman at maging knowledgeable ang tao. Uy, ang dami ko ng verse na alam. Hindi yun ang target lang ng Scripture. Ang target ng Scripture ay complete formation or spiritual formation ng tao. At mula sa text ng 16:17, nagtuloy si Paul. At dito na ipepresent ni Paul yung 4 functions, Timothy. Ito yung function ng Scripture. Since babanggain mo ang lahat ng malalaking doktrina dyan sa lugar na yan. At ito ang gagamitin mong manual para maging mahusay na pastor. Sabi niya ganoon. Narito ang 4 na function ng Scripture. Kasi dadalhin nito yung believer mula conversion hanggang maturity. So ang target ng Scripture hindi para i-convert ng tao, para magpalit ng relihiyon. Hindi ho. Ang target ng Scripture mula conversion upang maging mature, ganap. Diba? May gulang, may hustong gulang na mananampalataya. And this is not accidental because He will be speaking to us about progression. Sabay-sabay, progression. Sa Tagalog, pag-unlad. So, ang dala ng Bible, hindi para kabisaduhin. Kasi maraming tao, kinakabisado ang Bible para atakihin ang ibang tao. Para ipakitang mali ka. Hindi ho, ang target ng Scripture, lumago ka. Ang dala ng Scripture ay packaging. Sabay-sabay nga, packaging. Ipapackage ka ng Scripture. So, puntahan natin, 16. And sabi, all Scripture is God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, tama, and training. In what? Righteousness. Una, turuan. Una, pagsaway. Pangatlo, pagtutuwid. Pang-apat, pagsasanay. Sa mga tweet, both, dala-dala ng Scripture ang theology. Ano ang dapat paniwalaan? Pangalawa, ang dala-dala din ng Bible, behavioral. Kung ano ang dapat makita. May nakausap ako, Christian, head siya, leader. Sagot sa akin, galinto. Alam mo, Manny, kasi ang problema ng church niya, masyado kayo sa doktrina eh. Sabi ko, sir, saan ako tatayo? Hindi, kasi masyado kayo mahilig sa doktrina. Sabi ko, sir, si Christ ay doktrina, Christology. Ang Diyos Ama ay doktrina, theology. Ang Holy Spirit, doktrina, pneumatology. Ang church ay doktrina rin, ecclesiology. Hindi, kaligtasan dapat, ay doktrina rin yun, soteriology. Hindi dapat ang tao, doktrina rin yun. Anthropology. Sabi ko, ano po sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan. Dapat hindi tayo masyado sa doktrina. Exactly po, kaya po tinatalo tayo ng kulto. Kasi hindi mo alam yung doktrina niyo. Hello? Ano nangyari? So ano ngayon ang function? Una, anong dala ng Bible? Teaching. Turuan ka what is right. Hindi lahat pinaniniwalaan. Pero mahalaga na paniwalaan ang mahalaga. Didaskalay refers to authoritative instruction. Sabi niya, upang turuan ka. So makatid, ang target ng Scripture ay hindi ka lang bigyan ng positive communication of truth. O kaya lagyan ka, downloadan ka ng pinakamaraming truth para isalpak mo sa harapan ng mga tao. At tampakan mo sila na marami kang alam. Hindi po ganun ang target ng Scripture. Ang target ng Scripture, linisin ang belief mo. Ang Scripture na nagtatatag ng katotohanan, tumuhubog sa ating pananaw. Dapat ayusin yung pananaw. Dapat alam mo kung paano tatanawin ang Diyos, tatanawin si Christ, tatanawin ang Holy Spirit, tatanawin ang kaligtasan, tatanawin ang tao. Dapat alam mo kung paano mo tatanawin ang church. Maayos na pananaw. So ang dala nito ay, ano ang tama? Importante yun. Pag naniwala ako kay Christ, sige po, ano po ba ang tama? Importante ang paglalatag ng katotohanan. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Ayaw ng Bible ng mali. Hindi niya madidisciple ang tao pag may karga-karga kang mali. So ang function ngayon ng Scripture, una teaching, establish niya yung doctrine, ayusin yung worldview mo,
I-reveal niya sa iyo yung characteristic ng Diyos, yung will ng Diyos, yung purposes ng Diyos. Kasi kapag hindi mo kilala yung paniniwalaan mo, hindi kayo magkakaintindihan. Magkaaway kayo. Kung hindi mo alam ang kanyang panukala, kalooban, maliligaw ka. At kung hindi mo ang kanyang layunin, ikaw na naman ang mabubuhay sa sarili mo. Kaya without the proper teaching, faith becomes subjective. Ang basis ngayon ng faith mo, yung iyo. Kung ano ang tama sa'yo. Ayaw ni Lord noon. Kaya ka na born again, aalisin mo yung iyo eh. Ilalatag mo sa Kanya eh. So nung hindi ka pa born again, ikaw na naghahari. Ngayon na born again ka, ikaw na naman. Faith is not subjective. Faith now becomes submissive. It reveals God's character. Faith becomes subjective. Believers are easily deceived. So harapin ni Timothy na ang mga tao niya madaling maniwala. Kaya dahil dito, kung wala silang malinaw na theology at clarity ng theology, wala, matatalo lang sila. Mamamayag pa sila for a while, after na matatalo din sila. So the scripture tells us what to believe before it tells us how to live. Kaya sabi ng kausap ko, hirap sa inyo, puro kayo theology. Sa church na ito, dapat maayos ang theology. Hindi lahat ng bagay paniniwalaan natin. At bakit tayo, church? Kasi hindi lahat pinaniniwalaan natin. At hindi lahat, at ang lahat ng bagay na tamang paniwalaan ay dapat nating paniwalaan. Sa pangalawa, hindi na siya nagtuturo. Pangalawa, progression, rebuking. The rebuking, the word, the word rebuking, elegmos, means what is wrong. Ang trabaho ng scripture, alamin kung ano ang tamang dapat paniwalaan. Pangalawa, alamin din kung ano mali. Sinasaway nito kung ano ang mali. So elegmos means conviction that exposes error. That is elegmos. So whether in belief, mali ang belief, or mali ang behavior. Mali ang belief, correct, saway, rebuke. Mali ang behavior, correct, saway, rebuke. Hindi mali ang rebuke. Ang rebuke ay hindi atake. Nirebuke na naman ako. Nag-preach naman si Bishop, ni-rebuke ako. 3 linggo na kami nire-rebuke. Ano ba yan? Ang rebuke po ay hindi attack. Ang rebuke po ay correction. Hindi tayo nagiging subjective sa anumang preaching na nare-receive natin. Dapat objective ang preaching, objective din ang ating pakikinig. Ibig sabihin, sa scripture, magkakaroon ng confrontation of false doctrine. Sasabihin ang pangalan. Ay, ba't sinabi ni Bishop yung pangalan? Bakit sinabi sa life group namin yung belief? Dapat hindi na sinasabi. Hindi, nagko-confront ka ng mali. Ine-expose ang kasalanan, ine-expose ang self-deception. Nagkakaroon tayo ng moral and spiritual accountability. Kaya kung may maling buhay ang tao, nagwa-warning tayo, Brad. Bakit mo ginagawa ulit yan? Sinukan mo na yan, ba't mo itutuloy? Kaya ka nag-i-stay sa church, hindi takot ang church, i-rebuke ka. Kaya lang, hindi tayo nire-rebuke publicly. Nire-rebuke tayo privately upang magbago tayo publicly. At wala sa church na ito na nare-rebuke dito sa public, never. At wala pa kayong narinig dito na nag-public confession dito. Kasi mapapahiya. Hinarap na lang sa live group, doon nag-confess. Pero wag na natin iharap dito. Bagamat may pagkakataong mangyayari yun. Sa mga kapatid, rebuking is not condemnation, but a loving exposure. So teaching without rebuking produces information without transformation. Kapag ang turo, wala namang nire-rebuke, wala namang sinasaway, ay parang binigyan mo ng information pero hindi naman nagbabago yung tao. Rebuking without teaching produces legalism. So God's word loves you too much. Kaya ang gusto ng word of God, huwag kang manatiling mali. Wala nag-amen. God's word loves us too much to let us stay wrong. Ayaw ng salita ng Diyos manatili tayong mali. So hindi papayag ang Diyos na may mali kang paniniwala. Right doctrine, right living. Wrong doctrine, siyempre wrong living.
Hindi papasok sa langit ang may wrong doctrine kasi tatamaan pati ang kanyang living. Wrong doctrine ang magdadala sa iyo sa impyerno. And so, ang trabaho ng Word of God, banggain niya lahat ng kokontra upang ang tao pumunta sa langit. So, ang tanong nyo, is the Bible combative? Yes. Is the Bible loving? The way it approach people? The answer din is yes. But the Scripture is also combative. Hindi nito binibaby ang kasalanan. Pero kinocomfort niya ang humihingi ng tawad. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Does it make sense? Sabi mo sa katayo mo, kuha mo. Taas ang nakuha niya, pakitaas sa kamay. Ang hindi magtaas na kamay, uulitin ko ulit sa umpisa, pakitaas sa kamay. Biglang tinaas yung kamay, okay? Are you okay? So unang-una, anong ginagawa ng Bible? Progression. Una, turuan ka. Pangalawa, rebuking ka. Sakit nun. Ako, sinirebuke ako, ikaw, ang ganda-ganda mong lalaki. Ang sakit, di ba? Number 3, correcting. Di ba? How to get right. Yung isa, what is right. Pangalawa, what is wrong. Pangatlo, how to get right. Correcting. At epanorthesis. Pagtutuwid. Aba, ang target ng Bible, hindi ka lang rebukein. Banlawan ka naman. Papaano ka itatama? So, ang scripture ay nag-aayos ng nasira. Meaning, literally means, to restore to an upright position. Ibig sabihin, like fixing something that has fallen. May nabasag na figurin, ayusin. Yun ang scripture. Ang trabaho ng scripture, mag-correct ng tao. Hanggat nasa church ka, hanggat Christian ka, hanggat buhay ka, kukoreking ka. Bakit? Ayusan ang buhay. At ang pinakaayos na buhay ay yung mga taong may nasasakupan at pinagsasakupan. May mga taong, Coach, ano ba nakikita mong kulang pa? Okay ka ba? Hindi ako masasaktan. Yes po, ang sakit, pero tanggap ko. Yun yung mga taong nako-correct. Nasa pakatlo na siya sa progression. Okay? Sa makatid, ang trabaho ng Bible, edi ibalik yung dating kalalagayan. So it provides restoration, not just confrontation. Number 2, shows the path back to obedience. Pangatlo, rebuilds what sin or error has damaged. I-rebuild yung tao. Kung nakumit niya yung kasalanan, ibalik siya. So itong mga step na ito ay pwedeng tanungin sa isang napakagandang tanong. Ang tanong, now that I know I'm wrong, what do I do? That's the question. Anong gusto mong i-correct sa'yo? Ngayon na alam mo na yung mali mo, anong gusto mong mangyari? So God's Word doesn't only exposes brokenness. God's Word repairs it. Kapatid, ayusan ang buhay. Dapat nagpapaayos ka. Walang nagsasabing tao na, ba't ano ba'y mali ko? Yun ang umpisa ng gulo. Pangalawa, yun ang umpisa ng pagkakasiram. Ano ba yung mali ko? Yan, mismo yung sinabi mo. Araw-araw walang tigil na ayusan at walang tigil na repair. Walang tigil na construction at walang tigil na ayusan ng puso, isip at pamumuhay. Sino ang panalo? Yung nagpapaayos. Kaya as described by the Bible itself described His power, that the Bible daw, kuno, is a mirror. It shows your exact itsura. At yung mirror will never tell you lies. Kasi kung ano nakikita mo sa mirror, yun ka. At yun ang scripture. Correction. Pinasalamatan ko ang Diyos, hindi lang sa mga motivational words na nabasa. Ang Bible, marami rin magagandang word na very comforting. Pero pinagkatiwalaan natin at binigay natin ang buhay natin sa Panginoon dahil sa mga masasakit na rebuke at correction na binigay sa atin ng Scripture. At dun ka na bago. Ilan dito binago ng rebuke ni Lord? Ilan dito ang nakorek at nagpapasalamat ka, ay buti na lang nakorek ako. Taas ang kamay, di ba?
Kaya pinakamaraming correction, pinakamaraming panalo. Pinakamaraming correction, mas maraming score. Pinakamaraming correction, mas madaling mong lumago. And number 4 is training. Yung una kasi kanina, ang sabi, teaching what is right eh. Yung rebuking naman is what is wrong eh. Yung correcting naman is how to get right eh. Yung pang-apat, iba, training, how to stay right. Paano mapanatiling tama? Ang tawag dito ay pagsasanay. Paano mapanatiling tama? Meaning, di ba, paideia. I'm so sorry. Paideia. Pagsasanay. Nung pinaliwanag na ito palang paideia refers to ongoing discipline and formation. Katulad ng pagre-raise ng bata, tutok, pagpapalaki, paghuhubog. So ang scripture pala ay humuhubog ng karakter sa pamamagitan ng pagdidisiplina. At ang pinakamagandang part ng scripture ay yung dinidisiplina ka. Ang tawag pala sa disiplina na ito ay total spiritual formation. So ang dala ng Bible ay hindi lang kaalaman kung ano ang tamang paniniwala. Kabresido yun ng scripture para ilantad ang katotohanan. Hindi. Ang target nito, hindi lang maging moral na tao at malinis ang moralidad, mataas ang moralidad. Kundi ang target ng scripture, papaano ka kagamit-gamit. Papaano ang buhay mo ay tuloy-tuloy na pagbabago. So, ang function ngayon nito, itong pang-apat, mag-develop ng spiritual habits, spiritual discipline, hubugin sa iyo yung Christ-like character para habang tumatagal ka, nagiging kamukha ka ng Panginoong Hesukristo. Kasi may mga Kristiyano na habang tumatagal, nagiging mukhang Antikristo eh. Ako, di ba, may nagsasabi nga sa akin, Bishop, kamukha mo yung Santo Niño. At least malapit-lapit na maging Christ-like. Konting laki na lang ng konti, di ba? Pero dapat, habang tumatagal ka, ay nagiging kamukha ka ng Panginoon. Di ba? Yung iba nagiging parang kamukha ng MMDA, di ba? Nagiging, ano bang muka ang nailalabas natin sa atin? So it produces perseverance in righteousness. So itong long-term formation na ito, hindi siya instant eh. Kaya kailangan ng pagsasanay, training. So yung training na yon, sineshape niya yung instinct mo. Hindi lang yung action mo. Pagdidisiplina ng pag-iisip, pagdidisiplina ng pagpapasya. It involves obedience from external pressure to internal desire. Di ba sa pamamagitan ng pagsunod, even though mahirap, hinuhubog nito yung pagnanasa mong sumunod sa Diyos kahit na mahirap na. Kapag ang mga sitwasyon mo na is tough, mabigat na, lalo kang nagiging intense sa desire mong sumunod kay Lord. Di ba? Kasi ang goal ng scripture, maturity. Hindi lang conversion. Hindi lang para, seminary mo na yan, mali. At lumipat ka dito sa fellowship na ito, ang ganda-ganda. May kantahan. Meron dito, naku, ang ganda dito, may retreat. Hindi. Ang target, ang goal ng scripture, maturity. At hindi mo makukuha ang maturity kung hindi ka nagiging kamukha ng ating Panginoon. So, hindi lang conversion. So, maturity now is sustained to disciplined practice. Not momentary conviction. Ay, may conviction na ako. Ay, gusto ko lang bubasa ng Bible. Ay, meron na akong church na puntahan. Ang lapit-lapit sa bahay namin. Going to the church does not guarantee conversion. So makatwid, anong dala ngayon ng Bible? Diba sa progression niya? Very, very important sa progression niya. Una, may teaching, turuan ka ng katotohanan, acquainted ka sa katotohanan, rebuking, alisin yung error mo, ang sakit, pero kinama mo, correcting, manatili sa katotohanan, buhayin ang mga namatay, ibalik ulit yung sigla, at pang-apat, i-train ka sa katotohanan. At hindi lang sa katotohanan, kundi sa katuwiran.
i-sustain hanggang sa maging kamukha ka ng ating Panginoon. Tinan mo yung katabi mo, kamukha siya ng Panginoon, amen? Diba, pag lumalapit, Sus Mariosep, iba naman niya pag nakikita ka, naku, ano ka ba? Ilan dito nagiging kamukha na ng Panginoon? Pakitaas sa kamay. Sa mga mag-asawa, nagiging kamukha niyo ba ang Panginoon? Naku, hindi to isa to, panagagalit ito, parang kamukha ng kapitbahay namin. No. Amen? Sa mga kapatid, ang goal ng Scripture is total spiritual formation. Hindi lang, not just knowledge, not just morality, not just behavior, but the goal of the Scripture is whole life transformation. What then now is the goal of the Scripture? Are you ready? What is the goal of the Scripture? Balikan natin ulit. Verse 17. Verse 17. So that, sabay-sabay nga, so that, sa makatid, ang goal ng Scripture, yung servant of God. Ayun o. Sino ang goal? Ano ang goal ng Scripture? Si servant of God. Anong gusto niya sa servant of God? Eto, ang gusto niya sa servant of God, complete, sabay-sabay nga complete. Pangalawa, thoroughly equipped. Thoroughly. Hindi niya sinabing mukhang toro. Hindi, thoroughly. Okay? So complete, fitted, mature, fully prepared, fully furnished. Ibig sabihin, gusto ni Lord, kumpleto ka. Kung mag-aasawa ka ng isang tao sa buhay, ang pipiliin mo ay ang mga Kristiyanong babad sa salita ng Diyos. Kasi ang mga babad sa salita ng Diyos, marinated sa Word of God. Habang tumatanda, tulad ko, siningit pa yon, ay lalong nagiging kamukha ng Panginoon. So hindi tayo naligtas sa gawa, ngunit ang goal nito is that we will be thoroughly equipped for every good work. So hindi tayo naligtas sa gawa, ngunit ang hininga ng Diyos daw, gagawa ka, puno ka ng mabubuting gawa. So walang anak ng Diyos na habang tumatagal na anak ng Diyos ay puro krimen ang ginagawa, puro bulilyaso ang ginagawa, at puro scam ang ginagawa. Hindi na po yan ginagawa ng anak ng Diyos. They were equipped to do good works. Complete, hindi kulang-kulang, hindi sila sinto-sinto, hindi sila mangmang, hindi sila timang, hindi sila at hindi sila, sabi ni Gadon, hindi sila Equipped, kompleto, mature, hindi bata, hindi isip bata, ganap, mature, malago, malalim, malawak. Equipped, buo, handa, kagamit-gamit, matibay, maasahan, may kontribusyon. Ang anak ng Diyos, furnace, kompleto, maayos, kapaki-pakinabang, may kaalaman, may kabutihan. Pinakamabait na tao sa buong mundo ang mga anak ng Diyos na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pinakamasarap sa business kasama, di ba? Ang sarap maki-engage sa business ay ang mga anak ng Diyos. Hindi sila magulang, hindi sila nandadaya, hindi sila nangungupit, hindi sila nagnanakaw, hindi sila late. Naku, wala na nag-amen. Hindi sila nagnanakaw. Hindi sila nangaagaw ng boyfriend o girlfriend, tama po ba? Bakos pinamimigay nila yung sobra nila, amen? Na pera. Iba ang anak ng Diyos. So theopnostos means, this is the summary, that the Scripture is the very breath of God, divinely originated, fully authoritative, wholly trustworthy, life-giving, complete, sufficient to form the people of God for every good work. Kaya dapat pa nagpipreach ang pastor every Sunday, ine-explain niya yung Scripture, hindi niya pinapalitan yung Scripture. Revival begins when the hanging of the Holy Spirit is felt to the written Word of God. That is my goal.
Life giver. Maraming magagandang church sa life giver. Ang liit-liit ng life giver. Mas maraming magagaling na preacher sa labas. Mapapakinggan nyo yan. Mas maraming churches na mas marami. Pero isa lang ang gusto ng life giver. Sana maituro niya yung totoong meaning ng salita ng Diyos na magre-resulta ng pagbabago ng tao. Kahit minsan pa masaktan ng tao, basta ang mahalaga makabalik ang tao sa katotohanan at makita ito sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Let me close this. Are you okay? Andiyan pa ba kayo? 2 Kings 22:8-10. Laki ng problema ng Josiah. Siya isa sa mga huling mabuting hari ng Judah. Pag hindi niya ito naayos, alam niyang parating ang Babylon, wawasakin ang bansa, pupulutin sila at itatapon sa iba't ibang bansa at tuluyang aalisin ang kanilang origin. Hindi niya maayos-ayos sapagkat ang buong Judah ay punong-puno ng idolatry at ang buong templo, mismo ang templo ay punong-puno ng idolatry. 8 taon niya nung na-assume ang pagiging hari, pero umabot pa ng matagal na panahon. Hanggang sa isang araw, if you go to 2 Kings 22 verse 8-10, then one day, sa pinakamaganda na momentous event ng bansang Judah na makikita nyo sa 2 Kings na nangyari, because Hilkiah, the high priest, said to Shaphan, the secretary of the king, I found the book of the law in the temple of the Lord. He gave it to Shaphan, who read it. Escapes in 9, go talon sa 10. Then Shaphan, the secretary, informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read from it in the presence of the king. Hindi niya mabalik kay Yahweh ang bansa. Yung pala, hindi nila alam na ang Bible ay nawawala. Hindi na pala nila binabasa. Alam nyo, ilang taon nilang hindi nababasa? Panahon pa ng lolo niya si Manasseh, nag-rule 55 years. Tinago ang scripture. Di rin nila hinanap. Sinundan ng tatay niya, ang pangalan, Amon, 2 years nag-reign, namatay. Pumalit siya, 8 years old. At no 8 years old siya, ano malay niya? Bata ka nung kinuha mo maging hari. Baksak ang bansa. Andun si Baal. Si Satanas ay buhay sa bansa. Ang Judah, lalabas si Christ. Ang Judah ay may makatamang hari galing kay David. At pinangako ng Panginoon, as long ang templo na yan ay nasa Panginoon, ay nasa Judah, mananatiling bansa ang Judah. Pero di niya mabalik. Why? 80 taong nawawala. Alam niyo kung ano? Yung pinaka-importanting ingredient ng buhay. And that is the scripture. Not until may isang pare by the name of Hilkiah na natagpuan ng Bible. Alam mo, nung naglilinis sila, tinanggal nila si Baal. Tinanggal lahat nila, mga idols doon sa loob ng templo. Hanggang sa siguro, aksidente, ay mayroon silang gamit o vessel na tumama sa flooring. Siguro, nabasag yung flooring at nung nagulat sila, sa loob nitong flooring na basag na ito ay natagpuan nila ang Torah. At ang sabi ni Hilkiah, ay, ano ito? Pinabasa kay Shaphan at sinasabi niya, ito yung scripture. Nawawala 80 years. At tinakbo ni Shaphan, binigay kay Hilkiah, at nung binasa kay Hilkiah, umiyak na si Hilkiah. At nakita nila sa Deuteronomy, may mga nasasabi nawawala ang Torah, but ang sinasabi naman ng ibang scholar na ang nawala ay ang particular book ng Deuteronomy, which is very, very important in Torah. At nung binabasa na sa kanila, saka naintindihan ni Josiah na, ay mawawasak pala kami, darating pala ang Babylon, sisirain kami. Alam mong ginawa nila? Because of that, after they found the scripture, they repented of their sin. Nilinis nila buong bansa. At pangatlo, na ibalik nila ulit ang dangal ng kanilang bansa sa ilalim ng pamumuno ni Josiah. Buti na lang may Hilkiah na nagbalik ng salita ng Diyos, na nakahanap ng salita ng Diyos. Pero ang nakakalungkot at tanong ko sa inyo, saan nawawala ang scripture? Sa loob ng templo. So tatanungin ko kayo ngayon,
Pwede ba na may church ka, meron ka narinig na word of God, may mga preaching, may kaganda ng preaching, motivational yung preaching, ang gaganda ng preaching, nakakahimdik yung mga preaching, nagpapalakpakan ng tao, pero the church already lost the meaning of the Bible? Yes. May preaching, pero walang meaning. May preaching, pero walang transformation. May preaching, pero walang nagbabago. Alam mo, nakakatawa. May Hilkiah na nakakita, may hari na nagbasa, may Shaphan na nag-aabot ng katotohanan. Today, I encourage you, hanapin niyo ang salita ng Diyos. Bungkalin niyo ang salita ng Diyos. At ibalik mo ang pamilya mo sa salita ng Diyos. Pag ginawa mo ito, magkakaroon ng pagsisisi, magkakaroon ng revival, at ibabalik muli ng Diyos ang kayamanan ng pamilya mo pabalik sa Panginoon. Maligayang araw at buwan ng salita ng Diyos. Tayo lahat, purihin ng Panginoon. Sister Jem, can we sing this wonderful song? Chorus na lang tayo. Purihin ng Panginoon Diyos. Raise your hands, please. Your covenant Magnify, exalted along with your holiness, rejoicing in promises. I meditate all of your righteous ways. I lift up my hand, lift your hands, and praise the power of your commands forever, oh Lord. Your word shall stand forever, oh Lord. Your word shall stand. For the last time, your covenant magnified, exalted along with your holiness. Sing the song. I meditate all of your righteousness. Lift up my hand and praise the power of your command, and praise the power of your command forever, oh Lord. Your word shall stand. Tingin po kayo lahat sa akin. If you think na may establish nyo ang pamilya nyo at ang business nyo at ang kaluluwa nyo sa mundo, the world is fading. The world is passing away. If you think na may establish nyo ang buhay nyo sa galing dunong nyo, husay, smart, pagiging smart, pagiging maabilidad, all these things will fail. Lahat ng bagay ay mawawala. Kapag kumakapit tayo, ikaw, ako, sa mga bagay na nawawala, mawawala ka rin. Pero kung kakapit ka sa matibay na salita ng Diyos, mawawala ang lahat. Pero hindi ka, ikaw, ako, kailanman mawawala. Sa akin, mag-dive ka sa salita ng Diyos. Sa akin, establish mo ang foundation mo, structure mo, column mo, poste mo sa salita ng Diyos. Not sa emotion, not sa pera, not sa human desire,
na hindi sa worldly inclination o indulgences. Decide today that you will establish your family only in the power of the Scripture. Lift your hands before the Lord. I'll pray for you. Lord, itong word na ito ang mag-uumpisa na magbago ng puso ng aking mga kapatid. Balik kami sa Scripture. Balik kami sa salita ng Diyos. Baka nawawala dahil may gusto lang kaming pakinggan, meron lang kaming gustong puntahan, meron lang kaming gustong mga word. Selective kami sa salita ng Diyos. But this time, inaalis namin ang aming sariling preference, inaalis namin ang sarili naming gusto, binabalik namin kung ano ang gusto ng salita ng Diyos sa aming buhay. Inaalis namin ang aming desire, inaalis namin kung ano ang nais ng aming laman, at inaalis namin kung ano ang nais ng binibigay ng mundo sa amin. And today we decide that we want our soul and even our life to be established only in the foundation of the Scripture. Heaven and earth will pass away, but your word stands. It will never pass away. Lord, bigyan mo ng desire sila. Alisin ang mali, rebukin ang mali, magpatuloy, magpakorek, at magpasanay sa katotohanan. At dalangin ko ang matagumpay na buhay ng lahat ng aking mga kapatid. Pinupuri ka namin. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng Amen. Hug someone. Baka gusto nyo yakapin yung katabi nyo, o hawakan ng kamay. Pagpuri na pa. Congratulations po sa inyong lahat. Naintindihan nyo ba yung preaching? Gusto nyo ba ulitin natin ulit? Okay, hindi na. Okay, pari na. Taas ang ating mga kamay, purihin ng Panginoon. May the good Lord richly bless you and your children. May keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ. When fellowship ends. I have a bad news. Hindi ko po kayo mape-pray over. Pero may mga ilang passos po. Inuubo po ako po rin ng Panginoon. Gagaling po ako. Please pray for Pastora Helen. Siya po ilalabas na ngayon mula sa ospital. Nanganak po siya, kambal. Purihin ang Panginoon Diyos. At salamat po sa panalangin nyo. God bless you. See you next week. Love you all.